So ito yung ginawa natin mga idol. Yan. Nagputo lang tayo ng tornilyo na luma. Saka to. Kasi kinuha ko tong bilog na to. Oh. Ito yung original na tornilyo niya. I lost thread now dito. Ayan. Ayan. Ayaw na maghigpit. Kakapit natin. Yun. Check nyo mga idol. Kabilaan palang butas. Ayun. Meron din dito. Sabi kasi nung nagpagawa, doon lang daw. Ayan. Meron pang isa. So, hihinangin uli natin yan. Dito wala na. Ayan, wala na rito. Doon na lang. Oh. Ito yun. Oh, ito yung ginawa ko. Ito yung original. O, diba, napaka-convenient na pagkakabit at tatanggalin. Ikutin mo na lang. Papasok mo na lang to. Ikot, tanggal yung panala. O, diba? Ay, yung original ito. O, paano mo mahigpit natin? Hindi mo namang masasagad dapat. Isagad mo yan. Dahil kapag hindi mo sinagad ng higpit, puputok yan. Sa bagay ito, ang purpose kasi nito, panara lang to ng langis sa bulldozer. Pansara lang, kaya wala siyang pressure. Hindi mo siya kailangan higpitan ng masyado. Eh ngayon, ginawa kong panarangarin ko, kailangan higpitan ng masyado. Ang mabuti para hindi tumalsik. Iyahin ulit natin. Ito, sureball na rin to mga idol. Hindi ko na pakikita sa inyo yung pag-test nito kasi kita nyo naman yung isang nauna. Okay naman, di ba? Hahaba na kasi masyado yung video. So, ganun lang. Kapag may mga butas yung radiator nyo, hindi lang sa after cooler. Pwede nyo ipagawa. Huwag yung palitan ng bago, sayang. Sayang yung pera. Siyempre, mas maliit lang ang magagastos nyo pag pinarepair nyo lang, di ba? So, hanggang sa muli, mga idol. Pasalamat ako sa mga patuloy na sumusuporta at nanonood ng aking mga video upload. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bagong makakapanood ng aking video na ito, baka pwede nyo naman akong suportahan sa aking YouTube channel, mga idol, na Radiator Mechanic TV rin. Search nyo na lang sa YouTube, at lalabas naman po yun. Baka pwede nyo pakisuportahan, mga idol, ng aking YouTube channel. At ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa inyo. Maraming salamat, mga idol. Hanggang sa muli.